Dominant Protector. Credit to the author. 6391401. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tama si Brother Mike. Isa itong magandang pagkakataon para sa atin. Hanggat makakakuha tayo ng magandang resulta sa ikalawang round, mas malaki ang posibilidad na makuha ang huling pwesto. Kung makukuha natin ang unang pwesto ng sunod-sunod, mas malaki ang kalamangan natin sa puntos. Ngumiti si Terence. Walang duda sa kakayahan ni Mike sa paglalayag, at sa kanyang suporta, malaki ang kanyang tsansa na makuha ang unang pwesto. Kung mayroon lamang 3 round ng kompetisyon, basta't walang malalaking pagkakamali sa huli, katumbas lang ito ng pagkakaroon ng navigation quota sa Zuan Class C area. Kahit na mahigit 3 rounds pa ang kompetisyon, malaki pa rin ang bentahe nila na sila ang unang makakalaban. Kung ikukumpara sa ibang kalaban, mas malaki ang tsansa nilang makakuha ng pwesto. Habang nagsasalita siya, ang maliit na barkong mabilis ang bilis ay sumugod na sa hamog sa dagat. Hindi naman walang dahilan ang pag-aalala ni Terence. Nakakatakot ang epekto ng hamog sa dagat sa pandaman ng mga espiritu. Gamit ang kanyang kasalukuyang divine sense, mga 100 talampakan lamang ang kaya niyang abutin sa hamog sa dagat. Kung papasok siya sa dagat, hindi niya magagarantiya ang lalim na 30 talampakan. Hindi nakakapagtaka na isa itong hindi kilalang lugar sa dagat na walang nakakaalam. Wala siyang ideya kung paano natagpuan ng samahan ni Hao ang lugar nito at kung paano pa nga ba nakahanap ng ligtas na ruta sa dagat sa lugar na ito. Hindi nila ito magagawa kung wala ang ilang taon ng paggalugad. Kakaiba ang hamog sa dagat dito. Mag-ingat kayong lahat. Seryoso ang mukha ni Jinmo. Isa siyang dalubhasa sa pagkumpleto ng paglikha ng lupa, at siya ang dekano ng paaralang Feyang ng Mystic Division. Mayroon siyang sariling espesyalidad sa larangan ng pagsasanay sa pandaman ng espiritu, at kahit hindi siya kasing husay ni Terence, may tiwala siya sa sarili. Matapos maramdaman ang malakas na pagpigil ng hamog sa dagat sa kanyang banal na pandama, naunawaan ni Jinmo na ang pagsubok na ito ay hindi magiging ganoon kadaling matapos. Hindi pa rin niya alam na mas malakas ang espiritu at kamalayan ni Terence kaysa sa kanya, pero hindi mahalaga iyon. Walang saysay ang ilang metro pang distansya ng pagtukoy sa isang maliit na speedship. Guru, wala po tayong makita sa harap. Paano po natin mahahanap ang tamang direksyon? Medyo natigilan si Natalie. Nakakita na siya ng sea fog dati, pero ngayon lang siya nakakita ng ganito kakapal na sea fog. Hindi gaanong kalakihan ang katawan ng maliit na barkong mabilis ang takbo na may lapad na 2 talampakan lamang. Gayunpaman, dahil nakatayo sa gitna ng kubyerta, hindi makita ang mga gilid ng barko. Ngumiti ng mapait si Jinmo at umiling. Wala siyang gaanong karanasan sa paglalayag, kaya paano niya malalaman kung paano mahahanap ang tamang direksyon. Panatilihin ang pinakamababang bilis, hanapin ang tamang ruta, at pagkatapos ay sukatin ang distansya sa unang kurbada. Sa kritikal na sandali, inutusan ni Mike ang kanyang kinatawan, si Old Wo, sa isang napakakalmang tono. Opo. Kapitan. Opo, sagot ng ikalimang kapatid sa malalim na boses. Pagkatapos ay kinontrol niya ang maliit at mabilis na barko upang dahan-daang sumulong. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isang maliit na barkong mabilis ang takbo ay ang bilis nito. Kahit nabawasan pa ito sa pinakamababang bilis nito, napakabilis pa rin ito para sa kasalukuyang sitwasyon. Bago pa nila malaman kung anong mga panganib ang nasa dagat na ito, ang ganoong bilis ay lubhang mapanganib. Alam na alam din ito ni Mike, kaya mabilis siyang nagpabalik-balik sa pagtakbo sa barko. Dahil sa hamog sa dagat, ang kanyang katawan ay parang multo. Alam ni Natalie na hindi maganda ang sitwasyon, pero hindi niya maiwasang matawa nang makita ito. Mabuti na lang at may mga aparato sa barko para matukoy ang sitwasyon ng nakapalibot na dagat. Kung may anumang mali, maaari tayong magbigay ng maagang babala. Naging abala si Mike ng ilang sandali bago siya bumalik sa grupo at ipinaliwanag ang kanyang ginagawa ng may nakaka-relax na ngiti. Ang maliit na mabilis na starship mismo ay may tungkulin bilang isang scout. Bukod sa medyo mas mabilis nitong bilis, mas angkop pa rin ito para sa kasalukuyang sitwasyon. Kapitan, may reaksyon ang mga nakatagong bahura. Nagliwanag ang mga mata ng ikalimang kapatid. Mabuti na lang at may nahanap sila.
Bukod pa rito, isa itong nakatagong bahura. Ito ang pinakamagandang ginhawa. Kung aksidente silang makapasok sa mga nakatagong bahura, tiyak na masisira ang barko. Gayunpaman, hanggat matatagpuan nila ang daanan sa gitna ng mga nakatagong bahura, magiging ganap silang ligtas. Hindi nakapagtataka na ang daanan sa mapa ay paliko-likong. Ngayon ay naunawaan na niya na isa nga ito sa mga katangian ng isang nakatagong daanan sa bahura. Napakagaling. Bigyang pansin ang pasukan ng pasilyo. Ikinumpas ni Mike ang kanyang kamao at nasa magandang mood. Magandang senyales ito. Nang makapasok sila sa nakatagong daanan ng bahura, may pag-asa pa silang matapos ang misyong ito. Sa oras na ginugol bago masunog ang isang patpat ng insenso, sa wakas ay natagpuan na ng maliit at mabilis na barko na nagmamasid sa gilid ng nakatagong bahura ang pasukan patungo sa daanan. Kung hindi pa rin niya ito mahanap, halos maghinala si Mike na mali ang direksyon na pinili niya at dapat sanay sa kabilang direksyon na lang siya dumaan. Mabuti. Sa tingin ko tayo pa rin ang unang makakahanap ng lagusan. Ikalima kapatid, huwag kang mag-alala, tingnan natin kung gaano kalawak ang lagusan. Hindi nagmamadali si Mike na pumasok sa daanan. Ang distansya sa pagitan ng mga nakatagong bahura ay halos pareho, kaya ang lapad ng gitna at labasan ay pareho ng lapad ng pasukan. Ang pagsukat muna ng lapad ay napakahalaga para sa mga posibleng engkwentro sa panahon ng paglalakbay at pagbabalik. Ang daanan ng bahura kung saan nagkaroon ng labanan si Yunhao ay halos hindi kayang tumanggap ng dalawang sinaunang barkong pandigma na dumadaan. Gayunpaman, hindi lahat ng daanan ng bahura ay pareho. Mayroon ding mga daanan na kayang tumanggap lamang ng isang maliit na barkong mabilis ang bilis. Umaasa siyang hindi ito ang kaso. Kapitan, lumabas na ang resulta ng pagsukat. Hindi kalakihan ang lapad ng daanang ito, mga 80 talampakan lamang. Sapat na ito para sa isang maliit na barkong mabilis ang bilis, ngunit dahil sa hamog, kung may magkamali, malamang nawala ng lugar para sa pagsasaayos. Mabilis na sinabi ng matandang ikalima sa lahat ang resulta. Hindi naman masama, pero hindi rin maganda. Alam ko na. Pagpasok ko sa daanan, dahil sa magkasalungat na katangian ng mga nakatagong bahura sa magkabilang panig, mawawala ng bisa ang kagamitan sa pagtukoy. Kung magiging pabaya tayo kahit kaunti, matatalo tayo. Hindi sinasabi ni Mike kay Wo ang gagawin, ngunit ipinapaliwanag niya kay Terence at sa iba pa kung ano ang susunod na mangyayari. Kapitan, huwag kang mag-alala. Gagawin ko iyan ng walang problema. Tinapik ng ikalimang kapatid ang kanyang makapal na dibdib at nakangiting sumang-ayon. Bahagyang inayos ng maliit na mabilis na starship ang direksyon nito at mabilis na dumulas papasok sa nakatagong daanan ng bahura. Dahil sa suporta ng mga props, nagsimulang umasa ng buo ang matandang ikalima sa kanyang karanasan upang kontrolin ang maliit na mabilis na starship. Sa kabilang banda, naglakad si Terence papunta sa unahan ng barko at pinalawak ang kanyang kakayahang makaramdam ng espiritu. Terence, nakikita mo ba? Lumapit si Natalie kay Terence at tumingin dito ng may pagtataka. Aba, nakakakita naman ako ng kaunti. Maganda naman ang paningin mo, di ba? Ngumiti si Terence at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Kamangha-mangha ang kakayahan ng ikalimang kapatid, malinaw na nakikita ng espiritual na pandaman ni Terence na sa ilalim ng kanyang kontrol, ang maliit na speedboat ay gumagalaw ng 10 talampakan sa kanang bahagi ng bahura na para bang nakikita rin niya ang gilid. Talaga? Bakit wala akong makita? Dali, sabihin mo nga sa akin, ano ang nakita mo? Talagang naniwala si Natalie sa mga sinabi ni Terence, at sinimulang iling ang kanyang braso. 6,372. Tama ang desisyon na sundan si Terence sa pagkakataong ito. Ang dating karanasan sa ilusyonaryong pormasayon ay lubhang kawili-wili, at ngayon ay isang laro ng pangangaso ng kayamanan sa isang desyerto na isla. Medyo nakakainis lang ang hamog sa dagat, at wala siyang makita, na siyang nagpabagot sa kanya. Sa totoo lang, wala lang yan. Tubig dagat lang yan. Kahit walang hamog sa dagat, kadalasan mahirap makakita ng mga nakatagong bahura. Dagat lang ang meron sa illusory formation sa loob ng isang taon. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mo. Kung walang hamog sa dagat, magiging katulad lang ito ng dagat sa illusory formation. Nagsasabi ng totoo si Terence, halos pareho lang ang karagatan kahit walang hamog. Nawalan agad ng interes si Natalie nang marinig niya ito.
Kung puro tubig dagat lang ang lahat, wala talagang makikita. Dumating din si Jinmo sa unahan ng barko. Lubos din niyang inilatag ang kanyang banal na pandama at binigyang pansin ang posisyon ng mga nakatagong bahura. Hindi niya makita ang mga nasa malayo, ngunit walang problema sa mga nasa gilid. Napakahusay talaga ng kontrol ni Old Fifth. Kung ibang tao lang iyon, baka naligaw na sila sa sitwasyong ito at bumagsak sa mga nakatagong bahura. Matapos magmasid ng ilang sandali si Jinmo, hindi niya napigil ang pumuri. Iyon ay dahil mayroon siyang mga nakatagong bahura bilang sanggunian. Kung wala itong sanggunian, sa tingin mo ba ay hindi siya maliligaw? Tumawa ng malakas si Mike, ngunit hindi siya nagmayabang sa kanyang mga nasasakupan. Tama ang kapitan. Bagamat hindi ko makita ang mga nakatagong bahura, ang dalawang nakatagong bahura na may magkasalungat na katangian ay magkakaroon ng kakaibang pagbabago-bago. Ang mga taong madalas dumaan sa daanan ng nakatagong bahura ay makakaramdam ng mahinang pagbabago-bago. Gayunpaman, hindi ka maaaring tumakbo ng masyadong mabilis. Kung ikaw ay masyadong mabilis, maaaring sumugod ka na sa mga nakatagong bahura sa oras na maramdaman mong may mali. Matagal nang pamilyar ang ikalimang kapatid sa mga taong ito. Tutal, sa isang taon niyang ginugol sa ilusyonaryong pormasayon, kakaunti lang ang mga kakilala niya, at hindi naman masama ang kanilang relasyon. Kung gayon, ikalimang kapatid, dahan-dahan lang. Huwag mo kaming hilahin sa kanal. Gumawa si Jinmo ng isang pambihirang biro at hindi niya napigil ang tumawa. Dahil sa natatanging kakayahan ng ikalimang kapatid at sa espiritual na pandaman ni Terence at Jinmo na nakabantay sa kanila, walang sino man ang masyadong nag-alala tungkol sa paglalakbay. Hindi nagtagal at narating nila ang unang pagliko. Dahil medyo minadali ang pagliko, hindi agad gumana ang mga pandaman ng ikalimang kapatid. Gusto sana muna ni Terence na masanay siya, pero bibigyan niya ito ng paalala sa huling sandali. Hindi naman ito masyadong mabilis, at may sapat na oras para mag-react. Gayunpaman, si Jinmo ay isang hakbang na nauuna at nagbabala. May kurba sa unahan. Medyo malaki ang anggulo. Mag-ingat ka na huwag mabangga. Salamat, Din Zhang. Ngumiti ang ikalimang kapatid at nagpasalamat sa kanya, sa katuluyang pinahinto ang maliit at mabilis na barko. Nakalkulo mo na ba ang distansya? Tumalikod si Mike at naglakad pabalik kay Old Wu. Nagtatanong siya tungkol sa proporsyon ng rutang ito sa dagat at sa rutang nasa mapa. Oo, nakalkulo ko na. Kung tungkol naman sa kung eksaktong pareho ang ratio, kailangan pa rin nating gawin ang susunod na bahagi ng kalkulasyon para mapatunayan ito. Iniabot ng ikalimang kapatid ang mapa na may markang proporsyon kay Mike, pagkatapos ay pinaandar muli ang maliit na barkong mabilis ang bilis at dahan-daang lumiko sa kanto. Ayon sa kalkulasyon mo, hindi nakalayuan ang susunod na kurba. Mag-ingat ka. Sumenya si Mike sa ikalimang kapatid na magpatuloy sa pinakamababang bilis, at hindi nagtagal ay narating nila ang pangalawang kurbada. Kapitan, tama ang iskala. Napakatumpak ng mapa. Huminto ang ikalimang kapatid sa susunod na pagliko ng may matinding katumpakan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kinailangan pang ipaalala sa kanya ni Jinmo. Napakagaling. Kung tama ang proporsyon, maaari na tayong magsimulang bumilis. Ang pinakamahalagang gawain sa kompetisyong ito ay ang oras, at dapat itong mangyari sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ng 24 na oras, ang mga puntos ay magiging mas mababa at magiging mahirap nang makalayo sa kalaban. Tumawa ng malakas si Mike. Halos makita na niya ang bukang liwayway ng tagumpay sa ikalawang round. Naiintindihan ko. Pagsangayon ng ikalimang kapatid at sinimulang pabilisin ang maliit at mabilis na starship. Siyempre, hindi niya masyadong pinagbuti ang kanyang bilis. Tutal, kung gusto niyang maramdaman ang mga nakatagong daanan ng bahura sa kanyang kaliwa at kanan, napakahalaga rin ng bilis. Buti na lang at pinapanood siya ni Terence at Jinmo sa harap, kaya hindi naman naging malaking problema para sa kanya ang bumilis ng kaunti. Kung lumihis siya sa tamang landas, mabilis niya itong maitutuwid. Akala ni Terence sila rin ang pinakamabilis, ang bentahe ng pagiging unang magsimula, ang kanilang pagtutulungan, at ang karanasan at kasanayan ng ikalimang kapatid ay higit pa sa sapat para mapanatili ang kalamangang iyon. Gayunpaman, sa kalagitnaan pa lamang ng kanilang paglalakbay, isang maliit na barkong mabilis ang bilis ang naabutan ang kanilang barko at pagkatapos ay humarurot na parang isang bugzo ng hangin. Hangin!
Hangin. Malakas na unos. Nang dumaan sila sa kanila, biglang sumiklab ang magkakaisang sigawan na ikinagulat ng nakatutok na matandang ikalimang lalaki. At ito ay noong 5 tao pa lamang ang nasa kabilang panig. Kung mas marami pa sila, baka tumalon talaga ang matandang ikalima sa nakatagong bahura dahil sa pagkabigla. Lucius. Ang baliw na ito. Hindi napigilan ni Mike ang mapamura ng malalim. Kung ibang tao lang ang gumagalaw sa ganitong bilis, iisipin niyang naghahanap sila ng kamatayan. Gayunpaman, ang bilis ni Lucius ay tila hindi naman ganoon kahirap isipin. Hindi nagtagal, isa pang maliit na barkong mabilis ang dumaan sa plote ni Mike. Sa pagkakataong ito, plote naman ni Dax. Tutal, siya ang nasa unang pwesto. Mayroon naman siyang ilang mahuhusay na tauhan sa ilalim niya. Bagamat mas mabagal siya kaysa kay Lucius, mayroon siyang malinaw na kalamangan kaysa sa iba. Kapitan Mike. Ang liit talaga ng mundo. Wala akong oras para sa'yo ngayon. Sana hindi mo ako masyadong biguan. Bilasan mo at habulin mo ako. Hindi alam ni Dax kung talagang nakita niya ang daan palabas ng Aotian Dam, o kung nakabuo na siya ng conclusion pagkatapos ng ilang kalkulasyon. Gayunpaman, dahil nakapagsalita na siya, siguradong may kumpiyansa pa rin siya. Hindi lang siya gumawa ng anumang hakbang para manggulo. Napakamaginoo pa rin niya. Bagamat mapanganib para sa lahat ang makipaglaban dito, malinaw na nasa kawalan si Okite dahil mas malapit siya sa gilid. Ang isang maliit na barkong mabilis ang bilis ay hindi isang barkong maaaring patatagin. Kung ang mga pagbabago-bago ay masyadong malaki, ito ay itutulak palayo. Maging si Lucius o si Dax, kung mayroon silang anumang masamang balak, maaari silang gumawa ng isang bagay sa mga ito kapag nalampasan nila ang mga ito. Mula rito, makikita na ang dalawang lalaking ito ay mayroon pa ring sariling kay-abangan. Ang paggamit ng isang maliit na panlilinlang para talunin ang kanilang kalaban ay isang bagay na kanilang kinamumuhian. Kapitan Ye, huwag kang mag-alala. Ako, si Mike, ay tiyak na babawiin ang kalamangan ng pagiging unang umatake. Ayaw magpatalo ni Mike. Pagkatapos niyang sumagot, pinanood niya ang maliit at mabilis na barko ni Dax na sumugod sa makapal na ulap ng dagat at naglaho. Talagang tama ang pangalan ng 2 taong ito. Hindi ko inaasahan na ang bilis nila sa nakatagong daanan ng bahura sa gitna ng hamog sa dagat ay aabot sa ganito kabilis. Hindi napigilan ni Terence ang pumuri. Kahit natalo niya silang 2 sa unang round, alam niyang nagkataon lang iyon. Imposibleng maulit iyon, kaya naman hinangaan niya talaga sina Dax at Lucius. Kapitan, bilasin din natin. Namumula ang mukha ng ikalimang kapatid habang sumisigaw siya ng malakas. 6,373. Kahit walang nakakita sa kanya sa hamog sa dagat, ramdam pa rin ng matandang ikalimang lalaki ang pag-init ng kanyang mukha, at medyo humina ang kanyang boses. Malinaw na may bentaha siya sa pagsisimula, ngunit sa huli, patuloy siyang nalampasan ng iba. Agad na nakaramdam ng kaunting pagkailang ang puso ng matandang ikalima. Walang sinabi sina Terence at Mike, pero isusuko ba talaga niya ang unang pwesto ng ganito? Para makuha ang posisyong ito, nakita niya kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng lahat sa ilusyonaryong pormasayon at nakibahagi sa buong proseso. Paano kaya magiging handa ang matandang ikalima? Magaling. Ako, si Mike, ay hindi duwag. Iniisip ba talaga nila na matatalo nila tayo dahil lang sa mabilis sila? Ikalima, kapatid, bilasan mo. Si Mike ay kasing bayani rin. Ano ang dapat ikatakot? Ang pagpili sa dagat ay nangangahulugan na nakatadhana siyang sabayan ng panganib. Kung gusto niyang maging ligtas, kailangan niyang manatili sa bahay. Opo, Ginoo. Sige. Nasa sabik na sigaw ng ikalimang kapatid. Agad niyang pinabilis ang maliit na mabilis na barkong pandigma hanggang sa pinakamataas nito. Biglang nanginig ang buong barkong pandigma at tumilapon palabas na parang palaso. Ngumiti si Terence at inilabas ang kanyang espiritu. Sa ganitong bilis, naramdaman ng matandang ikalima na wala itong silbi. Kung maglalas loob siyang maglaro ng ganito, malamang na gusto niyang umasa sa proporsyon at karanasan ng mapa para makontrol ang barko. Hindi ito naiiba sa pagpikit ng kanyang mga mata. Para masiguro ang tagumpay, ginamit ni Terence ang kanyang espiritu para obserbahan muna ang kapaligiran, kung sakaling magkamali ang ikalimang kapatid na hindi na maisasalba.
Pero ang ikinagulat ni Terence ay ang perpektong pagkakagawa ng ikalimang kapatid, umaasa lang siya sa mapa para makagawa ng makatwirang tugon sa bawat kurba. Isa itong labis na pagpapasigla at pagkatapos ay lumampas sa kanyang antas. Kung gagawin niya itong muli mamaya, malamang na hindi niya ito magagawa kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Sa sobrang bilis, naabutan niya agad si Dax, nakakaalis lang kanina. Gayunpaman, hindi ito alam ng matandang ikalimang lalaki. Lubos siyang umasa sa mapa ng dagat upang kalkulahin ang ruta at distansya. Ang lumalabas sa kurso ay hindi niya isinasaalang-alang. Para magkaroon ng mas malawak na espasyo para magmanyobra, natural na hindi nang ahas ang ikalimang kapatid na lumapit ng malapit sa gilid gaya ng dati. Sa halip, pinili niya ang isang mas gitnang posisyon. Ganito rin ang nangyari sa maliit na rapid speed ship ni Dax. Kung walang pagbabago, ang dalawang maliliit na rapid speed ship ay magkakaroon ng trahedya sa likurang bahagi. 10 talampakan lamang ang sakop ng spirit sense ni Terence, at nag-alangan siyang bigyan ng babala ang ikalimang kapatid. Tutal, ang barko ni Dax ay hindi nakatigil, bagkus ay mas mabagal ang bilis ng paggalaw. Gayunpaman, wala sa normal na kalagayan ang ikalimang kapatid, at kung masira niya ang barko, mahirap hulaan ang mga kahihinatnan. Ayaw ni Terence na mawala muli ang kanilang kalamangan. Hindi siya bumati kahit kanino, at sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang lightning escape technique para makasakay sa maliit na speedboat ni Dax. Sino ang nandyan? Anong gusto mong gawin? Nang maramdaman ni Dax na may sumakay sa barko, labis siyang natuwa. Agad na umakto ang mga tao sa barko na parang may kalaban silang kalaban at gulat na gulat. Tanging si Dax lamang ang kalmado gaya ng dati. Huwag kang magpanik. Tutulungan kitang bilasan ang pagtakbo mo. Ngumisi si Terence, ngunit malamang walang sino man sa dagat ang makakapansin sa malalaki at mapuputi niyang ngipin. Ang Super Alchemy Firebomb na inihanda niya kanina ay nasa kanyang palad na ngayon, at gamit ang prinsipyo ng Direct Ional Blast, pinasabog niya ito sa kanyang palad. Gayunpaman, ang direksyon ay hindi ang barko ni Dax. Hindi pa siya inatake ng kabilang panig noon, kaya natural lang na nahihiya siyang gawin ito. Nasa likuran ng barko si Terence, kaya hindi siya agad na-atake ng mga tauhan ni Dax. Kinontrol niya ang pagsabog ng Super Alchemy Bomb para bahagyang gumalaw, humampas sa ibabaw ng dagat at lumipad paatros. Mahigpit na nakapako ang kanyang mga paa sa kubyerta, at sa pamamagitan ng malakas na pag-atake, iginiya niya ang maliit at mabilis na barko ni Dax papunta sa gilid ngunit hindi sumugod sa mga nakatagong bahura. Sa maliit na pagbabago lang, ang maliit at mabilis na starship na kontrolado ni Old Wo ay kayang-kaya ng mabilis na malampasan ang posisyon kung saan nagbigay daan ang starship ni Dax para sa kanya nang walang anumang paghinto. Kapitan Ye, aalis na tayo ngayon. Huwag kang masyadong magpahuli. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng kangiti. Maaaring hindi ito makita ng iba sa hamog sa dagat, ngunit ang banal na pandaman ni Dax ay nakatutok kay Terence. Natural lamang na nakikita niya ang kanyang mga galaw. Salamat sa pagbilis mo. Babayaran kita sa susunod. Lumingon si Dax at kumaway pabalik kay Terence ng may ngiti. Muling kumidlat ang kidlat, ngunit hindi sumagot si Terence. Bumalik siya sa kanyang bangka at nagpatuloy sa paghabol kay Lucius. Ang daming talento ni Mike. Hindi ganoon kataas ang antas ng lakas ng taong iyon ngayon lang, pero nagawa niya ang isang napakagandang bagay. Mabuti na lang at hindi tayo umatake ng walang Tauros noon, kung hindi, natatakot akong magkabilang panig ay nasugatan. Casual na sabi ni Dax na may ngiti sa kanyang mukha. Nang banggitin niya na parehong natalo ang magkabilang panig, naisip niya ang laban kay Lucius. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang labanang iyon. Kung hindi, hindi sana siya naging ganoon ka-passive. Ang ikalimang kapatid ay napunta sa isang estado ng lubos na katahimikan, wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Terence, at hindi niya alam na muntik na siyang mamatay kasama ng barko ni Dax. Ang banggaan ng dalawang maliliit na barkong mabilis ang bilis ay tiyak na magtatapos sa pagkawasak ng dalawa. Wala nang ibang posibilidad. Malinaw na nakita ng espiritu ni Jinmo ang ginawa ni Terence, at ang ikinagulat niya ay napansin ni Terence ang maliit at mabilis na barko ni Dax sa harap niya. Natagpuan niya lamang ang barko ni Dax matapos tuluyang lumihis si Terence sa landas ng kabilang panig. Maaari kayang mas mataas ang espiritual na pandaman ni Terence kaysa sa kanya.
Naghihinala si Jinmo, ngunit matalino siya para hindi tanungin si Terence. Ano man ang mangyari, habang mas malakas si Terence, mas magiging maayos ang kalagayan ng paaralan. Lahat sila ay may kanya-kanyang sikreto, at ayaw niyang makialam sa mga sikreto ni Terence. Gayunpaman, nang dumating ang tamang panahon, kailangan niyang ipaalala rito na huwag masyadong maging magarbo. Ang lugar ng dagat na may klaseng mestiko ay naiiba sa lugar ng dagat na may klaseng ginto, mas binibigyang pansin nila ang paglilinang ng pandama ng espiritu. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan kung mayroon siyang espiritu na mas malakas kaysa sa kanya. Sa panahong iyon, maaaring hindi na kayang labanan ng buong kolehiyo ng Feyang ang mga taong nakatutok sa kanya. Bago siya maging tunay na makapangyarihan, kailangan niyang itago ng mabuti ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito. Matagal na siyang nanatiling tahimik, at ang mga nakakaalam tungkol sa kanyang espiritu ay mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sina Mike at Jinmo ay itinuturing din niya mga taong mapagkakatiwalaan. Isa pa, walang sino man ang magtataka kung hindi nila bibigyang pansin ang ganoong kaliit na detalye. Noon lamang niya napansin na may mali nang gamitin ni Jinmo ang kanyang banal na pandama upang obserbahan ang paligid. Kapatid na Mike, ayos lang ba si Old Wu? May mali sa sitwasyong ito. Bumulong si Terence kay Mike pagkabalik. Ayos lang. Maganda naman ang mga kakayahan ni Old Wu. Itinuturing siyang isang primera klaseng maestro. Hanggat maaabutan niya si Lucius at matagumpay na maradaanan ang nakatagong daanan ng Bahura, maa-upgrade ang kanyang mga kakayahan sa mas mataas na antas. Magiging isang nangungunang maestro siya. 6,374. Kung hindi ka makapasa, panatilihin mo lang yan. Wala nang posibilidad na umunlad pa sa hinaharap. Nagkibit balikat si Mike at mukhang walang pakialam. Walang nakakaalam kung wala ba talaga siyang pakialam sa promosyon ng kanyang ikalimang kapatid. Matapos ang ilang sandali nilang pag-uusap, tumigil sila dahil may marahas na pagbabago-bago ng labanan sa kanilang harapan. Kahit sa makapal na ulap ng dagat, madali nilang nararamdaman ang tindi ng labanan. Lucius. Medyo nalitaw si Mike. Ang pamilya ni Lucius lang ang nauuna sa kanila. Kung hindi nila nalampasan si Dax, baka iniisip nilang nag-aaway na naman silang dalawa. Gayunpaman, malinaw na nasa likod nila si Dax. Sino ang kinakalaban ni Lucius? Isang halimaw sa dagat. Panglimang kapatid. Dahan-dahan ka. Wala siyang pakialam kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong bumuti ang kanyang kalagayan matapos niyang gambolain ang kanyang ikalimang kapatid. Mabilis na lumapit si Mike at sinampal ang kanyang ikalimang kapatid para magising. Kapitan, anong problema? Halatang medyo nalilito pa rin si Matandang Fifth, ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa pagkalkula ng ruta at distansya sa mapa. Gayunpaman, malinaw na ang psikolohikal na katangian ni Matandang Fifth ay napakalakas pa rin. Bigla siyang nagising, ngunit hindi siya nagmadaling pumasok sa mga nakatagong bahura dahil sa isang pagkakamali. May labanan sa unahan. Napakatindi. Nagsalita si Mike ng ilang simpleng salita at nagmadaling pumunta sa presinto para tingnan ang sitwasyon. Bahagyang nanginig ang ikalimang kapatid. Siyempre, naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Ang isang matinding labanan ay madaling magdulot ng kaguluhan sa mga nakatagong bahura. Ang dating matatag na daanan ay maaaring maging magulo dahil ang mga alon na iyon ay makakaapekto sa magnetic field sa pagitan ng dalawang nakatagong bahura. Kahit na bumalik ito sa kapayapaan sa huli, magbabago pa rin ang naunang daanan dahil dito. Sa madaling salita, mawawala ang reference value ng ruta sa mapa. Ang mas malaking posibilidad ay mapuputol ang daanan dito at magiging dalawang bagong daanan na ganap na walang kaugnayan. Panglimang kapatid, dahan-dahan lang sa pinakamababang bilis. Sige, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Kapag may nakita tayong mali, tatalikod tayo at aalis agad. Nagtaas ng boses si Terence at nagutos. Sa puntong ito, ang sarili niyang kaligtasan ang pinakamahalaga. Kung matatalo niya ang maliit at mabilis na barko, mawawalan siya ng posibilidad na makakuha ng puntos sa round na ito. Naiintindihan ko. Pagsang-ayon ng ikalimang kapatid at mabilis na ibinaba ang kanyang bilis sa pinakamababa, dahan daw ang sumusulong.
Sa prosesong ito, sinubukan ni Terence na ipadala ang perlas na ibinigay sa kanya ni Eman sa dagat upang itanong kung alam ni Eman kung nasaan siya. Kung talagang may mga halimaw sa dagat sa harap niya, maaaring mapatay niya ang mga ito nang walang laban. Hindi niya inakalang walang magiging reaksyon matapos ipadala ang perlas ni Eman sa dagat. Nabigla si Terence. Hindi ba konektado ang dagat na ito sa labas ng mundo? O mayroon bang anumang uri ng paghihigpit sa lugar na ito ng dagat na naging dahilan upang ito ay maselyuhan? Kahit ano pa ang dahilan, sarili niya na lang ang maaasahan ni Terence ngayon dahil hindi na niya kayang hiramin ang lakas ni Eman. Ikinalat niya ang maliliit na spirit beast sa paligid ng lugar sa Torrent City, kaya hindi niya sila isinama. Kung hindi, pwede sana siyang magpadala ng isa para tingnan ito. Ang maliliit na bagay na ito ay maaaring gumalaw sa lupa at sa dagat, maliban sa katotohanang hindi sila maaaring lumipad. Nasa harap lang. Mag-ingat kayong lahat. Ang mga dagok mula sa labanan ay lalong nagiging malinaw, hindi na kailangan ang babala ni Terence, dahil ramdam na ramdam ito ng lahat. Isang maliit na barkong mabilis ang bumaril pabalik mula sa harapan. Mabuti na lang at nakabalik na ang ikalimang kapatid sa estado ng paggalaw malapit sa gilid. Kung hindi, mahirap sabihin kung naiwasan niya sana ang pagbangga. Barko ni Lucius yan. Bahagyang nagulat si Mike, at agad siyang sumigaw, Kapitan Lucius. Anong nangyayari sa unahan? Mike. Hindi ko inaasahan na ganito kayo kabilis maaabutan ako. Akala ko si Daxi, ang Hapokrito, ang mauuna. Hindi sumagot si Lucius. Sa halip, malamig siyang sumigaw at nagsalita ng ilang mga bagay na walang kaugnayan. Malinaw na hindi niya gusto si Mike. Kapitan Su, gusto mo bang makita si Kapitan Dax? Walang problema, hindi siya nalalayo. Ipapaabot ko sa kanya ang mensahe mo. Ngumiti si Terence, hindi niya kayang maging masyadong magalang sa mga taong tulad nito. Gaya ng inaasahan, bahagyang natigilan si Lucius. Gusto niyang sabihin, sino ba naman ang gustong makita si Dax? Gayunpaman, pakiramdam niya ay tila hamina ang kanyang momentum. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo ng walang katuturan. May isang makabagong igat na kidlat sa harap natin na napakahirap harapin. Kung mayroon tayong barkong pandigma, madali lang sana itong harapin. Sa kasamaang palad, mayroon tayong maliit at mabilis na barko sa likuran natin, kaya medyo mahirap harapin ang igat na kidlat sa dagat. Huwag kang hamarang at lumayo ka hanggat maaari para hindi ka aksidenteng masaktan. Hindi kailanman sasabihin ni Lucius ang anumang bagay na tulad ng, magtutulungan tayo. Iyan ang estilo ni Dax. Ang estilo niya ay sumulong, sumulong, sumulong. Hangin. 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 Kahit kakaunti lang sila, hindi naman mahina ang kanilang aura. Tunay ngang grupo sila ng mga baliw. Huminto sandali ang maliit na barkong Swift bago ito muling sumugod. Bagamat maliit lamang itong barko, nagawa ni Lucius na magmukha itong isang barkong pandigma na sumusulong. Tutulong ako. Dito lang kayo at huwag kayong gagalaw. Ginamit ni Terence ang kanyang kakayahang tumakas gamit ang kidlat at sumugod sa barko ni Lucius, naiwan sina Mike at ang iba pa. Hindi nila alam kung dapat ba silang tumulong o manatili na lang sa lugar. Sa tingin ba ni Terence ay mas malakas siya kaysa sa ating dalawa? Hinangaan nga ni Jinmo si Terence, pero ang mga kilos ng bata ay nagpamukhang akala niya ito ang pinakamalakas dito. Nagkamali ba siya? Mas malakas nga ang espiritual na pandaman ni Terence kaysa kay Jinmo, pero iyon lang. Kung pag-uusapan ng tunay na lakas, mayroon bang paghahambing sa pagitan ng dakilang bilog ng itim na pag-akyat at ng dakilang bilog ng paghahati ng lupa? Paano dapat harapin ng nasa gitnang antas ng ganap na paghahati ng bundok ang kanyang sarili? Haha! Iyon, ang nakababatang kapatid na si Linford ay may ugat na espiritual na kidlat, at ang kanyang martial arts na tipo kidlat ay lubos na makapangyarihan. Marahil sa tingin niya ay mas angkop siyang harapin ang isang halimaw sa dagat tulad ng igat na kidlat. Kung pupunta tayo roon, madali tayong mapipigilan ng igat na kidlat. Tutal, nasa dagat ito, at ang lakas ng mga halimaw sa dagat ay mapapahusay. Hindi naging madali para kay Mike na makahanap ng dahilan para kay Terence. Habang nag-uusap sila, may kaguluhan sa barko ni Lucius.
May biglang sumulpot sa barko nila na hindi kakampi nila, at nasa likuran nila ito. Magiging kakaiba kung wala siyang maisip tungkol dito. Sino ka? Paano ka napunta rito? Sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Lucius at aatakihin na sana si Terence. Mag-focus ka, harapin muna natin ang electric igat. Wala talagang pakialam si Lucius kay Terence at pinagalitan ang kanyang tauhan. Kung ikukumpara sa pagharap sa electric igat, baliwala ang pagdating ni Terence. Opo. Boss. Agad na sumagot ang lalaki at tumalikod, hindi pinansin si Terence na parang wala siyang pakialam kung saksakin siya ni Terence ng kutsilyo. Isang payat na kulay pila kabong igat na kidlat ang biglang sumilay mula sa dagat. Hindi mabilang na maliliit na arko ng kidlat ang nakapulupot sa makinis nitong katawan. Nang makita nitong muli ang barko ni Lucius na paparating dito, agad nitong ibinuka ang bibig at nagpakawala ng isang matalim na shotset. Ang sumunod ay isang makapal na arko ng kidlat. 6,375. Hangin. 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 Sa pangunguna ni Lucius, sabay-sabay na umungol muli ang 5, at sabay-sabay na sumilay ang mahinang liwanag sa kanilang mga katawan. Alam ni Terence na ito ang paraan kung paano nagkakaugnay ang mga pormasayo ng labanan. Kaya pa nga niyang pamunuan ang sinaunang barkong pandigma ng walang kahirap-hirap. Ang isang pangkat ng 5 tao sa labanan ay kasing simple at natural ng pagkain at pag-inom kay Lucius. Nang kumislap ang arko ng kidlat, itinaas ni Lucius ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Isang mahabang sable na singnipis ng pakpak ng sikada ang biglang lumitaw sa kanyang mga kamay. Sa isang mahinang liwanag, tinipon niya ang lahat ng lakas ng pormasayo ng labanan at sumalpok. Anong klaseng matalas na talon ito? Ang makapal na arko ng kidlat ay direktang nahati sa kalahati nang tumama ito sa liwanag ng talam, ngunit ang kapangyarihan ng liwanag ng talam ay hindi nabawasan. Patuloy itong humahampas patungo sa pinagmumulan ng arko ng kidlat, ang pilak puting igat ng kidlat. Napakalakas. Kung ikukumpara kay Lucius, ang teknik ng saber ni Robert ay wala ng saysay kung ikukumpara. Marahil kapag ang windswept ay lumago sa antas ni Lucius, ang kanyang saber force ay magiging mas malakas pa. Bulalas ni Terence sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa sa lakas ni Lucius. Ang lakas ng lalaking ito ay malamang nasa kasagsagan ng huling yugto ng paglikha ng lupa. Sa pagdaragdag ng pormasayo ng labanan, mas mapapabuti ito ng husto. Ito ay may kaugnayan sa lakas at bilang ng mga tao sa pormasayo ng labanan. Mahirap husgahan ang mga detalye. Halimbawa, ang pormasayo ng labanan na binubuo ng 5 tao ay nagpataas sa lakas ni Lucius ng humigit kumulang 50%. Dapat ay sapat na ito upang harapin ang electric eel. Mabilis na pinilipit ng kulay pila kabong electric eel ang katawan nito. Matapos nitong iwasan ang talim ni Lucius, nagpakawala ito ng isa pang arko ng kidlat. Hindi nawala ang arko ng kidlat na nahati. Bagamat bumagsak ito sa mga gilid, ang mga alon mula sa pagsabog ay nakakagambala pa rin sa katahimikan ng dagat. Ang mga nakatagong bahura sa magkabilang panig ay tila gumagalaw. Kapitan Lucius, hindi mo magagawa yan. Pagkatapos mong mapatay ang electric igat, makakalimutan na natin ang pagdaan sa daanang ito. Gusto mo bang bumagsak ang lahat sa ikalawang round? Ayos lang sa amin, pero sigurado ka bang ayos ka lang? Nihalata ni Terence na mas malakas si Lucius, kaya hindi siya nagmadaling umatake. Sa halip, sarkastiko siyang nagsalita. Naapektuhan ng maliit at mabilis na starship at muling naitulak pabalik ng kidlat. Gayunpaman, habang ang mga tauhan ni Lucius Gale ay bumuo ng isang pormasayon sa labanan, maaari rin nilang hatiin ang kanilang atensyon upang kontrolin ang maliliit na barkong pandigma na mabilis ang bilis. Ito ay isang napakalakas na kakayahan, at hindi nakakapagtaka na si Lucius Gale ay isa sa 4 na pinakapinagkakatiwalaang nasasakupan ni Lucius Gale. Ikaw ang kumokontrol sa 10,000 milyang pormasayon at sa Falling Star Formation, tama ba? Muling nawala ang mahabang sable sa kamay ni Lucius. Malamang gagamitin lamang niya ito kapag aatake na siya. Naisip niya kung mas malakas kaya ito. Hoy, hindi ka ba nasa gitna ng labanan? Ayos lang ba na ma-distract ka ng ganito?
Matapos mahulog sa dagat ang electric igat, ito ay naging parang kidlat at mabilis na lumangoy, at agad na narating ang ilalim ng maliit na frigate. Nag-aalala si Terence para kay Lucius, ngunit tila hindi nag-aalala ang igat. Mukhang ikaw yan. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo ngayon. Napakahina mo, at mapapahiya lang ang pangalan ko kung may gagawin ako sa'yo. Kapag natapos na ito, gusto kong makipaglaban ka ulit sa akin gamit ang sinaunang barkong pandigma. Walang pakialam si Lucius sa electric igat at buong siglang hiniling kay Terence ang isang laban. Ayaw nang ituloy ni Terence ang usapan, parang manok na nakikipag-usap sa pato. Lahat sila ay may kanya-kanyang sinasabi, at mas mabuting huwag na lang pansinin ang baliw na ito. Tutulungan kitang hilahin palayo ang kidlat. Bigyang pansin mo ang tiyempo at patayin ang igat na pangkidlat sa lalong madaling panahon upang maipagpatuloy natin ang ating kompetisyon. Kung hindi, maaabutan tayo ng mga tao sa likuran natin. Hindi inaasahan ni Terence na makikinig sa kanya si Lucius, gusto lang niyang maalis ang electric igat sa lalong madaling panahon. Hindi masasayang ng ganoon lang ang oras na pinaghirapan ng matandang panglima. Kung gusto ni Lucius na mabaliw, hayaan na lang niya itong magpatuloy. Tama ka, mas mabuting ituloy na lang ang kompetisyon sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Lucius bilang pagsang-ayon kay Terence, na ikinagulat niya. Bakit hindi siya nabaliw? Tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon, patuloy ni Lucius. Maaari nating gamitin ang sinaunang barkong pandigma para lumaban ng mas maaga. Sige, baliw pa rin siya. Anong klaseng gamot ang ininom niya para isipin niyang normal lang si Lucius? Dali, tapusin mo na yan at layuan mo siya. Walang pakialam ang electric igat kung nag-uusap o nagtatalo ang mga tao sa ibabaw. Nahawakan nito ng husto ang kahinaan ng maliit at mabilis na barko at biglang nagpakawalan ng napakalakas na atake ng kidlat sa ilalim ng katawan ng barko. Hindi lamang nito kayang direktang atakihin si Lucius at ang iba pa, kundi maaari rin itong sirain ang katawan ng barko. Kapag nahulog sa dagat ang mga taong magsasaka, magiging pagkain na lamang sila nito. Hindi mabilang na mga arko ng kidlat ang pumailan lang sa kalangitan, binalot ang buong barko. Kung hindi darating si Terence, maaaring hindi ito matiis ni na Lucius at ng iba pa, ngunit malamang ay hindi rin ito kakayanin ng barko. Mabuti na lang at nandito si Terence, at ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat ay nasa ikalawang antas. Kung nasa unang antas lang siya, wala siyang magagawa. Sa sandaling sumabog ang arko ng kidlat, biglang naglaho ang katawan ni Terence sa kidlat. Patuloy na kumikislap ang lahat ng arko ng kidlat. Bagamat natatakpan pa rin nila ang buong maliit na barkong mabilis ang bilis, makikita na wala ni isang arko ng kidlat ang talagang damapo sa maliit na barkong mabilis ang bilis. Sa huli, hindi mabilang na kidlat ang tumama sa ibabaw ng maliit at mabilis na barko, at agad niya itong dinala sa kalangitan. Ang malakas na kapangyarihan ng kidlat ay tumagos pa sa isang puwang sa makapal na hamog sa dagat. Nang malapit na itong muling sumara, isa pang arko ng kidlat ang bumaba mula sa kalangitan at lumapag sa maliit na barkong mabilis ang bilis ni Lucius. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Hindi mahirap ilarawan ito bilang isang iglap. Kahit si Lucius ay medyo natigilan, lalo na ang apat na iba pa. Isang iglap lang ay pinakawalan ng electric igat ang lahat ng reserba nitong kidlat. Hindi ba dapat mo itong samantalahin para patayin? Tumingin si Terence kay Lucius, walang imak. Si Lucius pala. Nasaan si Gale? Nababaliw na siya dahil dito. Ah! Tama, patayin mo ang igat na kidlat. Hangin. Malakas na unos. Bumalik sa dati si Lucius at medyo nahihiya. Napahiya rin siya ngayon. Kailangan niya talaga ng magpapaalala sa kanya ng gagawin. Nagising din ang apat na iba pa at dali-daling sumigaw, hangin, hangin, Gale. Gayunpaman, hindi na ito kasing lakas ng dati, at parang pabaya lang. Pakiramdam ni Lucius ay hindi pa niya nararating ang hangganan ng kanyang kahihiyan. Paano niya lalabanan si Terence sa sinaunang barkong pandigma kung tinutulungan siya ng kanyang mga nasasakupan? Mabuti na lang at ang mga nasasakupan niya ay pawang mga piling tao ni Lucius. Kahit hindi pa sila lubos na nakabawi mula sa kidlat, likas na natapos nila ang kanilang mga gawain.
Mabilis na gumuhit ng arko ang maliit na speed ship na nagpapakita ng igat na parang kidlat sa ibaba. Naguluhan din ang lalaking ito sa biglaang pagbabago. Ano ang nangyari sa pagsira ng barko at pagkain ng mga tao? Bakit pagkatapos ilabas ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat, parang naglabas ng utot sa huli, at walang nangyari? 6,376. Bago pa man ito maintindihan ng electric igat, si Lucius, na medyo galit na dahil sa kahihiyan, ay tinipon ang lahat ng kanyang galit, hinanakit, at kahihiyan sa mahabang kutsilyong muling lumitaw, at hiniwa ang electric igat na kalalabas lang. Ang talim na kasinggan ng hangin ay humahampas sa ibabaw ng dagat na may mahinang liwanag. Para itong isang ibong dagat na lumilipad sa mga alon na nag-iiwan lamang ng mahinang imahe. Ang electric igat, na labis na nagpakahirap at hindi pa nakakabawi, ay naging target ni Lucius upang ilabas ang kanyang galit. Madali itong napatay ng talim ni Lucius. Namatay siya. Sa isang hindi makatarungang paraan. Nagningning ang mga mata ni Terence habang kinukuha niya ang katawan ng electric igat at inilagay ito sa kanyang storage bag. Pagod na pagod ako ngayon. Iniligtas ko ang lahat ng buhay ninyo. Kakainin ko itong mga igat bilang hapunan para mabusog ang sikmura ko. Kapitan Sue, wala kang anumang pagtutol, di ba? Wala talagang pakialam si Terence sa katawan ng isang halimaw na nasa yugto ng pagbuo ng lupa, ngunit bihirang makakita ng isang halimaw na may kakayahang kidlat. Napagpasyahan niyang kunin ito pabalik at pag-aralan, kahit papaano ay magagamit ang panloob na core nito sa paggawa ng mga elixir. Si Lucius ang pumatay sa electric igat, ngunit mahirap sabihin kung sino ang papatayin kung wala si Terence. Tama lang na kumuha siya ng ilang samsam. Gusto kitang kalabanan gamit ang sinaunang barkong pandigma. Kumunat ang noo ni Lucius. Pinili niyang huwag pansinin ang katotohanang ninanakaw ni Terence ang mga nasamsam. Mas mahalagang maayos na ang tunggalian ngayon. Alam kong mabuting tao si Kapitan Lucius Su. Wala siyang pakialam sa igat na ito. Kita tayo mamaya. Bahagyang ngumiti si Terence. Dahil hindi niya ito makausap ng normal, patuloy na lang niya itong kakausapin. Tingnan ko kung makakapagsalita ka pa ng maayos sa hinaharap. Pero, mas kaaya-aya ang tunog ng Mad Lucius. Tatawagin ko na lang siyang ganoon sa hinaharap. Nandilim ang mukha ni Lucius. Bakit ba ang hirap kausapin ng batang ito? Hindi ka ba nakakaintindi ng lengguwahe ng tao? Ang ambon ng dagat na napilitang bumalik dahil sa kidlat ay muling nagsara, at si Terence ay naglaho sa gitna ng ambon ng dagat. Wala siyang ibang magawa kundi maghintay hanggang sa matapos ang kompetisyon. Masaya si Terence nang makabalik siya sa kanyang bangka, ngunit agad niyang napagtanto na sinusundan sila ni Dax, at nasa loob lamang sila ng 10 talampakan. Kung hindi sila aalis ngayon, mawawala ang kanilang kalamangan. Mula sa mapa ng dagat, nakita niya na ang destinasyon ng daanan ay nasa harap na niya. Kaunti na lang at mararating na niya ang isla. Panglimang kapatid, Terra na. Ang halimaw sa dagat na nasa harap natin ay napatay na ni Lucius, at ang magulong mga nakatagong bahura sa tunnel ay halos naghiwa-hiwalay na. Ito na ang ating pagkakataon. Hindi na idinetalye ni Terence ang tungkol sa electric igat dahil wala siyang oras para gawin iyon. Sinabihan niya si Wu na umalis agad pagkatapos makita si Dax. Hindi na kalayuan ang natitirang distansya, at hindi na kailangang hayaang magpatuloy si matandang ikalima sa buong bilis. Sapat na ito para makatakbo sa parehong bilis. Pumayag si matandang ikalima at agad na pinaandar ang maliit na barkong mabilis ang bilis. Para sa kanya, ang mga utos ni Terence ay kasing bisa ng kay Mike. Siya ang honorary vice captain ng sinaunang barko, at ang kapitan mismo ay maraming beses na nakikinig sa vice captain. Natural lang, wala siyang anumang pagtutol. Hindi alam ni Terence na nagboluntaryo si Jinmo na gamitin ang kanyang spirit sense para maghanap, ngunit inakala niyang ginagawa ito ni Jinmo para protektahan siya. Hindi niya sinubukang ipaglaban ito dahil sa tingin niya ay pambihirang pagkakataon ito para makatulong si Jinmo. Sa anumang kaso, ang banal na pandaman ni Jinmo ay sapat na para sa ikalimang kapatid. Hindi nakuha ni Lucius ang pahintulot ni Terence, at hindi siya maghihintay lang doon na parang gago. Si Lucius ay isang taong mahusay, kaya naman pagkaalis ni Terence, muling umalis ang kanyang mini frigate.
Ang mga natitirang nakatagong bahura sa tunnel ay hindi sapat upang magdulot ng panganib. Kaunting atensyon lamang kinailangan ni Lucius na bigyang pansin ang mga ito bago siya madaling makadaan sa lugar. Sumunod ang barko ni Terence at Mike, at sumunod naman si Dax. Halos sabay silang tatlo, kaya nakarating sila sa isla. Wala na ang hamog sa dagat. Wala nang hamog sa dagat sa islang ito, nakakamangha. Si Natalie ang unang nagsaya. Matapos maglayag sa hamog sa dagat ng 2 hanggang 3 oras, matagal na siyang nababagot. Ngayong nakita niya ang magandang tanawin sa isla, agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Medyo kakaiba ang islang ito. Tila natakpan ang hamog sa dagat sa labas. Ingatan ninyong lahat ang inyong kaligtasan at huwag hayaang may mangyari pang aksidente. Lumingon si Mike at sinabi sa iba. Pagkatapos, nakita niya sina Dax at Lucius sa dalampasigan. Walang ano-ano, tumalon sina Mike at Terence papunta sa pampang, at sumunod si Natalie. Sa kabilang banda, hindi gumalaw si Jinmo. Terence, umalis na kayo. Mananatili ako rito para bantayan ang barko kung sakaling may magtangkang sirain ito. Kailangan nating balikan ito, hindi natin ito maaaring mawala. Ikalima kong kapatid, dapat ka ring umalis. Magiging maayos din ang lahat dito. Nakita ni Jinmo na may iniwang isang tao sina Lucius at Dax para bantayan ang maliit na barkong mabilis ang bilis, kaya nagboluntaryo siyang manatili. Kahit sino pa ang gustong sumira o umagaw sa maliit na barkong mabilis ang bilis, ang presensya ni Jinmo ang siyang garantiya sa kaligtasan ng maliit na barkong mabilis ang bilis. Sige, kung gayon ay iiwan ko na ito sa iyo, Direktor Zhang. Sina Mike at Terence ay parehong determinadong tao, lahat sila ay malalakas na lalaki, at hindi naging problema para kay Jinmo na sundan sila. Mas ligtas para sa kanila na manatili upang protektahan ang maliit na frigate. Nakapasok na sina Dax at Lucius sa kagubatan ng isla. Hindi na naglakas loob ang ilan sa kanila na mag-aksaya pa ng oras. Matapos nilang dali-daling tawagin si Jinmo, hinabol nila ang 2 pamilya patawid sa dalampasigan at papasok sa kagubatan. Panglimang kapatid, sabihin mo sa akin ang mga katangian ng bagay na hinahanap mo sa mapa. Naghanap-hanap si Mike habang tumatakbo, sinusubukang maghanap ng pagkakataong swertehin at mahanap ang kailangan niya. Isang itim na hugis itlog na bagay na kasinlaki ng ulo ng tao. Ito ay napakatigas at hindi kayang masira ng buong puwersang atake ng isang normal na orihinal na cultivator sa infant stage. Ito ay may bigat na humigit kumulang 15 kilo at may mahinang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Iyon lang. Hindi tiningnan ni matandang ikalima ang mapa ng dagat. Matagal na niyang itinatak ang lahat dito sa kanyang isipan, natural na kasama na ang ilang simpleng paglalarawan na ito. Bakit parang itlog ng kung ano? Lil Bro Linford, hindi ba? Lumingon si Mike kay Terence, nalilito. Nawala na sa kanilang paningin sina Dax at Lucius, ngunit ang espiritu ni Terence ay maaari pa ring kumapit sa kanila. Sa islang ito, halos walang sugpo sa pandaman ng espiritu, at madaling nasakop ni Terence ang buong isla. Sa kasamaang palad, hindi niya natagpuan ang bagay na parang itlog. Malinaw na ang bagay na ito ay maaaring nakatago sa isang lugar na maaaring hamarang sa banal na pandama, o mayroon itong tungkuling hamarang sa banal na pandama mismo. Alinman sa dalawa, galit na galit si Terence. Kung sinabi mo, kamukha nga niyan. Bakit hindi natin hanapin sa mga kuwebang iyon? Marahil ay may ilang mga espiritong hayop sa islang ito, at ang bagay na ito ay nasa pugad nito. Hindi mahanap ni Terence ang bagay, ngunit nakakita siya ng ilang kuweba. 6,397. Terence, Lil, bro, ang ibig mo bang sabihin ay itlog ng isang spirit beast ang itim na hugis itlog? May katuturan naman ang sinabi mo. Hanapin natin ang itlog ng spiritual beast. Interesado si Natalie sa paliwanag na ito, at agad na hinayla si Terence para hanapin ang itlog ng spirit beast. Marahil pagkatapos nitong map isa, maaari pa nga itong maging kasama ng curly bear. Siyempre, kailangan pa iyon maghintay hanggang sa makabalik sila sa North Island. Sige, kung ganoon, tara na at hanapin natin ang mga kuweba ng mga espiritong halimaw sa isla. Ayos lang din kay Mike. Dahil wala na silang direksyon ngayon, pareho lang sila kahit saan sila tumingin.
Dahil nagtanong si Natalie, kinailangan niyang pagmasdan ito. Bukod dito, siya ang bumanggit tungkol sa bagay na parang itlog, kaya ano pa ang masasabi natin? Dalian natin at maghanap ng kuweba. Dumaan tayo rito. May tuktok ng bundok doon, at marami pang mga kuweba para sa mga espiritong halimaw. Sabi ni Terence, habang nakaturo sa tuktok ng puno. Ginamit na niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang tumingin sa paligid. Ang tuktok ng bundok na iyon ang may pinakamaraming kuweba, 3 sa kabuuan, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng aktibidad ng spirit beast. Para maging eksakto, walang nakitang anumang senyales ng mga spirit beast si Terence sa buong isla. Iilan lamang ang mga normal na maliliit na hayop, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kung pag-uusapan ng espiritual na enerhiya, ang espiritual na enerhiya sa desyertong islang ito ay lubos na sagana. Hindi bababasa, hindi ito mas masahol kaysa sa mga ordinaryong lugar sa lugar ng dilaw na klase ng dagat ng kontinente ng silangan. Dapat itong maging angkop para sa kaligtasan ng mga espiritong hayop. Itinuro ni Terence ang direksyon, at natural lang na walang anumang pagtutol ang grupo. Mabilis na lumipad ang grupo patungo sa tuktok. Kuya Linford, sa tingin ko ay hindi tama na ganito tayo maghanap. Kung tayong 4 ay magsasama-sama, mas liliit ang lugar at saklaw ng paghahanap. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay? Kayo ni Miss Shangguan ay pupunta sa bundok para hanapin ang kuweba ng Spirit Beast, at ako naman ang magpapatuloy sa paghahanap sa kagubatan kasama ang ika-5 kapatid. Siguro ang bagay na iyon ay nasa butas ng puno. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang huminto si Mike. Oo. Tama ang kapitan. Sayang lang ang oras kung magtulungan tayo. Mas mabuting maghanap ng hiwalay. Mas magiging mahusay ito. Matandang. Agad na tumango ang 5 bilang pagsang-ayon. Matalino ang kapitan. Nasa isang treasure hunt ang mag-asawa, at talagang hindi nararapat na sundan silang dalawa. Hindi ito naisip ni Natalie. Nang marinig niyang may katuturan ang mga sinabi ni Mike, agad siyang tumango at ngumiti. Sige, kung gayon ay iwan mo sa amin ang kuweba sa bundok. Tingnan natin kung sino ang unang makakahanap ng bagay na iyon. Ngumiti si Terence at hindi nagsalita. Mukhang hindi naman mapanganib dito, kaya hindi mahalaga kung maghiwalay sila. Higit sa lahat, kayang sakupin ng kanyang divine sense ang buong isla. Kahit na may emergency, ang Thunder Escape Technique at Ghost Speed Wings ay makakasiguro na makakapagbigay siya ng suporta sa unang sandali. Dahil doon, naghiwalay ang 4. Sina Mike at Wo ang namamahala sa isang direksyon, habang sina Terence at Natalie ay sabay na kumilos. Matapos maghiwalay sa 3, natural na tumaas ang kanilang kahusayan. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng flote sa likuran ay isa-isang nakarating sa desyerto na isla. Lahat sila ay miyembro ng 20 piling flote, kaya hindi masyadong mahirap dumaan sa nakatagong daanan ng bahura. Opisyal nang nagsimula ang tunay na kompetisyon sa oras na ito. Walang anuman sa kuweba na ito. Pumunta tayo sa susunod na kuweba. Hinailan ni Natalie si Terence at tumakbo palabas ng unang kuweba. Walang nakitang senyales ng mga spirit beast sa loob, pero maraming alikabok. Bagamat magagamit ng 2 ang kanilang chi para harangan ang alikabok, pakiramdam pa rin ni Natalie ay nababalot siya ng alikabok. Sige. Ituloy na natin ang paghahanap. Sa tingin ko, hindi ganoon kadali. Kung hindi, bakit pa natin kakailanganin ng 24 na oras? Kung mahahanap natin ito ngayon at magmadaling bumalik, sapat na ang 6 o 7 oras. Bahagyang ngumiti si Terence, wala naman sa kanya ang pakialam kung wala siyang makitang kahit ano. Ang ikinababahala niya ay kung bakit ang kuwebang ito, na walang laman, ay kayang hamarang sa kanyang espiritual na pagtuklas. Matutuklasan niya ang kuwebang ito, ngunit hindi ito maarak ng kanyang espiritual na pandama. Talagang kakaiba ito. Maingat na pinagmasdan ni Terence ang lugar noon, at walang anumang mga paghihigpit o pormasayon dito. Ang isang natural na kuweba na maaaring hamarang sa kanyang pandama sa espiritu ay lalong misteryoso. Walang nagbago kahit na hiniling ni Terence sa malamulto na lumabas. Sinabi rin ng malamulto na walang mga pormasayon o paghihigpit dito. Terence, Lil, bro, bilasan mo.
Nagmamadali kami, seryoso ka. Nakita ni Natalie na medyo nag-ambala si Terence, at agad na sumimangot habang nakatitig sa kanya. Tama iyan. Tama si Little Senior Sister, bilasan natin at maghanap tayo. Inamin ni Terence ang kanyang pagkakamali nang nakangiti. Napagpasyahan niyang isantabi muna ang kuweba dahil wala siyang masabi tungkol dito. Mas mabuting tapusin na niya ang misyon at umalis sa lalong madaling panahon. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong makapunta muli sa lugar na ito sa hinaharap, pag-aaralan niya ang mga misteryo ng mga kuweba ng mga immortal na ito. Nang dumating sina Terence at Natalie sa pangalawang kuweba, natuklasan nilang pareho lang ang sitwasyon sa una. Ngunit hindi na iyon mahalaga, opisyal nang nagsimula ang ikalawang round ng kompetisyon. Sa kagubatan sa paanan ng bundok, nagsimula nang maglaban ang mga tao mula sa iba't ibang pangkat ng mga sundalo. Pinagmamasdan ni Terence ang galaw ng lahat, kaya alam na alam niya kung ano ang nangyari. May nakakita sa gamit ng misyon. Laking gulat ni Terence nang makitang ang pinag-aagawan nila ay hindi ang itim at hugis itlog na bagay na hinahanap niya, o simpleng tinatawag na itim na itlog. Tila hindi lahat ng barko ay may parehong layunin, ngunit nahahati sa maraming uri. Hindi niya alam ang eksaktong bilang. Tutal, may ilang koponan pa rin na hindi pa nakakarating sa isla. Pero sigurado siyang hindi dapat aabot sa 20. Tutal, may mga taong lumalaban na para dito, na nangangahulugang kailangan din nila ang parehong bagay. Isang makintab na dahon, kasing laki ng palad ng isang lalaking nasa hustong gulang, hugis pentagon, na may mga gininto ang ugat. Ang tekstura ay parang mainit na jade, at mahirap itong masira ng isang ores core stage cultivator. Ito ang impormasyong nakuha ni Terence mula sa mga taong nag-aagawan tungkol dito. Nakahanap nga sila ng isang pambihirang tuyong dahon. Ang swerte nila. Gayunpaman, hindi lubos na totoo na sila ay mapalad. Kung talagang sinuwerte siya, dapat ay palihim niya itong natagpuan at nilisan ang kagubatan sa lalong madaling panahon ng walang nakakaalam. Nang sa gayon, baka nakuha niya ang unang pwesto sa kompetisyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, natuklasan sila sa pamamagitan ng swerte, ngunit hindi sa pamamagitan ng swerte. Ang resulta ng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang panig ay nakaakit ito ng atensyon ng lahat. Kailangan man nila ang tuyong dahon o hindi, sila ang unang lalapit at makikialam. Kahit hindi iyon ang gusto niya, hindi niya hahayaang agawin nila ito ng ganoon kadali. Ito ay dahil gusto ng lahat na makuha ang unang pwesto, ngunit ayaw nilang hayaang makuha ito ng kanilang mga kalaban. Nangangahulugan ito na lalawak ang agwat sa pagitan ng lahat. Mas gugustuhin pa niyang hindi muna hanapin ang sarili niyang mga gamit kaysa maantala ang taong nakahanap nito ng 24 na oras. Kapag dumating ang oras, wala nang silbi kahit na mauna ka. Pagkatapos ng oras, lahat ay makakakuha ng 8 puntos. Basta't sinisiguro mong hindi mapaparusahan ang mga huling ilan, ayos lang. 6,378. Terence? Ang buhay na buhay ng kagubatan dyan sa baba, may away ba? Naakit din si Natalie sa labanan sa paanan ng bundok. Agad niyang iniunat ang kanyang leeg at tumingin sa ibaba, bilasan natin ang pagbaba. Kung hindi, malalagay sa alanganin sina Mike at Oldwo kung sila lang dalawa. Sige, bumaba na tayo. Hindi makatanggi si Terence, ito ang totoo. Kahit wala pang nahanap sina Mike at Oldwo, medyo matatakot pa rin ang mga taong iyon kay Mike. Gayunpaman, nang makita nilang mag-isa si Oldwo, wala silang masabi. Papatayin lang nila ito. May mga taong may masamang balak na nakatuon sa nag-iisang ikalimang kapatid, kaya nagpasya si Terence na agad na dalhin si Natalie pababa ng bundok. Terence? Lil? Bro? Bakit sa tingin mo sila nag-aaway? Nakakita ka ba ng itim na itlog? Hindi nagustuhan ni Natalie ang itim na hugis itlog na bagay at ang mahabang listahan ng mga pangalan, na direktang gumagamit ng itim na itlog upang kumatawan sa kanilang layunin. Naisip ni Terence na angkop ito. Nakakalungkot na hindi itim na itlog ang pinaglalaban ng mga taong ito, kundi ang mga daong may makintab na kulay. Hindi niya alam kung para saan ang mga iyon. Hindi ito itim na itlog, isa itong uri ng mission item. Mukhang kung gusto nating makuha ang itim na itlog, maraming magiging hadlang.
Dahil walang makakakita sa tagumpay ng iba at mabibigo sila, kaya ang kanilang kontra-atake ay magiging napakatindi. Pasimpleng paliwanag ni Terence, ngunit agad siyang nakaisip ng isa pang posibilidad. Isa na namang mission item. Kung makuha natin ito, magagamit ba natin ito para makumplito ang misyon? Simple lang ang pag-iisip ni Natalie at casual na nagtanong nang maisip niya ang posibilidad na ito. Naisip din ni Terence ang parehong posibilidad, ngunit mas komplikado ito. Kung may iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa misyon, paano nagpa siya ang komite kung tama ang nakuha ng taong bumalik? Ano kaya ang mangyayari kung mali ang kinuha niyang quest item? Walang puntos. Matagal na nagsalita si Hersen at tila hindi niya ito binanggit ng hayagan, ngunit may ipinahiwatig na siya, ngunit walang pakialam. Sa puso ng lahat, kung hindi nila makuha ang quest item, paano sila makakabalik? Kapag bumalik siya, tiyak na dahil hindi niya natapos ang quest, hindi dahil hindi niya nakuha ang quest item. Pero ngayon, may posibilidad na kung mali ang kinuha niya, para na rin itong hindi nakuha ang task item na kailangan niya. Natatakot akong hindi ganoon ka-simple. Paano nalaman ng lahat kung ano ang kailangan nila? Mapa ng dagat. Bawat mapa ay may description ng item ng quest, kaya pagkatapos makuha ang item, dapat mayroong katumbas na mapa upang patunayan na tama ang item. Biglang naliwanagan ang isip ni Terence, hindi ito isang bagay na mahirap hulaan, at makukuha niya ang sagot sa pamamagitan lamang ng kaunting asosasyon. Kung ganoon, kung may gusto tayong agawin, kailangan din nating agawin ang mapa ng dagat mula sa kanila. Agad na napukaw ang interes ni Natalie. Ang paglalakbay na ito kasama si Terence ay isang pakikipagsapalaran, at syempre, mas magiging kapana-panabik ito habang nagiging magulo. Hanggat hindi ito magbubuwis ng buhay ng sinuman, isa itong lubhang kawili-wiling laro para sa kanya. Bukod sa mapa ng dagat, natatakot akong mapipilitin tayong nakawin ang barkong dala nila. Tuso talaga ang mga taong iyon. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga nakatagong patakaran. Sino ang sinusubukan nilang lokohin? Bahagyang ngumiti si Terence, ramdam ang kasiyahang nasa maayos na kalagayan ang lahat matapos niyang maayos ang lahat. Ang mapa ng dagat ay nasa bawat maliliit na barkong mabilis ang bilis. Malamang ay natapos na ng asembleya ang pagpaparehistro kung aling mapa ng dagat ang katumbas ng bawat barko at kung anong mga bagay ang kailangan nilang hanapin. Kung tama lang ang tatlong item, saka lang magiging tamang paraan para makumplito ang misyon. Ang mga item ay tugma sa mapa ng dagat, pero kung mali ang maliit at mabilis na barko, mabibigo pa rin ito sa huli. Isinaalang-alang din nila ang posibilidad na masira ang maliliit na barkong mabilis ang bilis o mga map ng dagat sa labanan, kaya inayos nila ang mga barko at flote na nangangailangan ng parehong mga kagamitan. Bukod sa pagpapataas ng kompetisyon, nagbigay din sila ng mas tamang ruta. Hindi mahalaga kung ang isa sa maliliit na barkong mabilis ang takbo ay masira. May isa o dalawa pa na siyang tamang sagot. Ano man ang mangyari, hindi ito agad magiging dahilan para mawalan ng pag-asa ang mga tao. Matapos maintindihan ito, agad na nagdesisyon si Terence. Mas mabuting huwag nang maghanap ng itim na itlog. Dahil lumitaw na ang makintab na dahon, maaari na rin niyang kunin ang dahon, ang mapa ng dagat, at ang maliit na barkong mabilis ang bilis. Pagkatapos niya, babalik siya at aagawin ang unang pwesto. Lahat ay naglalaban-laban, at hindi siya maaaring maging mahinahon. Sa ganitong bilis, nagsisimula ng magduda si Terence kung ilang koponan ang makakakumpleto ng pagsusulit. Natatakot ako na kahit kalahati ng mga tao ay hindi makakakuha ng score, hindi ba? Kung iisiping mabuti, marahil ay nais ng konbensyon na gamitin ang pamamaraang ito upang mapabilis ang polarisasyon ng mga puntos, at pagkatapos ay direktang alisin ang isang grupo ng mga tao, gawing simple ang sitwasyon, at piliin ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay bilang paghahanda para sa susunod na kompetisyon. Tara na, magkikita tayo kina Kuya Mike at sa panglimang kapatid. Hindi ipinaliwanag ni Terence ang lahat kay Natalie. Una, wala siyang oras. At pangalawa, hindi niya kailangan. Ang misyon ang pinakamahalaga. Habang nagsalita siya, napagtanto ni Terence na 5 ang inaambush, at 3 laban sa isa.
Agad niyang inabot si Natalie para hawakan, ibinuka ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed, at sumugod papunta sa posisyon ng ikalimang kapatid na parang bulalakaw. Medyo nahihiya pa rin si Natalie nang bigla siyang niyakap ni Terence, at sa sumunod na segundo, lumipad ito pataas sa hindi kapani-pani walang bilis. Bago pa siya makapag-react, lumitaw na silang dalawa sa tabi ni Old Fifth, at ang tatlong taong tumambang kay Old Fifth ay umaatake mula sa tatlong direksyon. Wala pa sa yugto ng pagbubukas ng sekta ang tatlong ito, at ang kanilang lakas ay katulad ng sa ikalimang kapatid, pati na rin ang antas ng lakas ni Terence sa panlabas na anyo. Gayunpaman, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay walang-wala para kay Terence. Hindi na niya kinailangang bitawan ang braso niya sa baywang ni Natalie, at itinaas na lang ang binti niya para himasin ito. Libong apoy, libong binti. Hindi mabilang na nagliliyab na anino ng mga binti ang bomb-alot sa buong lugar, at ang tatlo ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago sila nalipol ni Terence. Dahil gusto nilang tambangan muna ang kanyang ikalimang kapatid, hindi napigilan ni Terence at pinalipad sila gamit ang isang sipa. Terence, Lil, bro, pinatay mo sila. Namutla ang mukha ni Natalie. Hindi niya matanggap na ang laro ay naging isang tunay na larangan ng pagpatay. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang pumatay ng tao si Terence. Hindi ko alam kung patay na siya o hindi, pero gusto nilang patayin ang ikalimang kapatid, kaya sila ang ating mga mortal na kaaway. Ang pagpigil sa isang kaaway na may ganoong balak pumatay ay pagiging irresponsible sa sarili mong mga kababayan. Umiling si Terence. Hindi siya uhaw sa dugo, pero hindi ito ang tamang panahon para magpigil siya. Kung tungkol sa kung sila ay patay o nasugatan matapos silang sipain, hindi iyon ang pakialam ni Terence. Gayunpaman, kahit na hindi sila mamatay, malamang naiiwan sila ng kanilang mga kasama. Tutal, ang pagliligtas ng mga tao ay nangangailangan ng maraming oras. 6,399. Salamat, Vice Kapitan, sa pagliligtas ng buhay ko. Magalang na nagpasalamat ang ikalimang kapatid kay Terence, ang kanyang paggalang kay Terence ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa puso niya, nailagay na niya si Terence sa parehong antas ng Mike, marahil ay mas mataas pa. Pamilya na tayong lahat, hindi mo na kailangang magsabi ng ganyang kagalang-galang na mga salita. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at humarap sa lugar ng labanan. Panglimang kapatid, alam mo ba kung saang plote nagmula ang mga taong iyon? Alam ko. Lahat sila ay taga-dagat, kaya makikilala ko sila sa isang sulyap. Sumulyap ng ilang beses si Old Fifth at agad na tumango para kumpirmahin. Medyo malapit ang lugar na ito sa lugar ng labanan, kaya kitang-kita niya ito ng malinaw. Napakagaling. Kung yayain kitang pumunta sa dalampasigan at hanapin ang maliit na barkong mabilis ang bilis na pinanggalingan nila, may problema ka ba? Nakapagdesisyon na si Terence na kunin ang bagay na iyon, sa bilis niya, maliit lang ang posibilidad na manako ito sa kanya basta't makukuha niya lang ito. Kaya, bago siya sumalakay, kinailangan niyang ayusin ang lahat, tulad ng isang maliit na barkong mabilis ang bilis para sa pag-atres. Dahil hindi siya nakakuha ng itim na itlog, ang orihinal na maliit at mabilis na barko ay walang silbi. Kinailangan niyang kumuha ng isa sa mga barko mula sa dalawa pang pamilya. Walang problema. Ang mga makakasali sa kompetisyon ngayon ay ang mga piling tao ng kani-kanilang mga flota. Kahit hindi natin sila kilala, makikilala natin sila sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mukha. Kaya naman, hindi mahirap hanapin ang kanilang maliliit at mabilis na mga barko. Agad na tinapik ni Fifth ang kanyang dibdib at nangakong, isang karangalan para sa kanya ang maisakatuparan ang misyon ni Terence. Magaling! Makikipagkita muna tayo kay Kuya Mike. Pagkatapos, bumalik kayo sa dalampasigan at tingnan kung alin sa mga barko nila ang mas maganda. Pagkatapos, sumakay kayo sa barkong galing sa kung alin at umalis na agad. Hintayin ninyo ako sa gilid ng hamog sa dagat. Kapag nakabalik na ako, umalis kayo ng mabilis. Naiintindihan nyo ba? Tinapik ni Terence ang balikat ng lalaki at tumingin dito ng may seryosong ekspresyon. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Vice Kapitan, tatapusin ko ang misyon kahit mamatay pa ako. Pakiramdam ng ikalimang kapatid na wala na siyang hindi magagawa ngayong pinahahalagahan siya ni Terence.
Mabuti. Kung gayon ay iiwan ko na ito sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Terence. Ngayon, handa na ang planong reserba. Maaari na ring simulan ang pagpapatupad ng kanyang plano. Kasabay nito ay lumilipad si Mike, at ngumiti nang makita niyang nagkakatipon ang tatlo. Lil Bro Linford, ang bilis mo. May napansin ka bang interesanting issue? Tila may mas malalim na kahulugan ang ngiti sa mukha ni Mike. Halata na naisip din niya ang mga nakatagong sikreto ng iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa misyon. Ha! Kuya Mike, naisip mo rin ba yan? Ang unang round ay maaaring mukhang isang simpleng kompetisyon sa kalakalan, ngunit ito ay talagang isang kompetisyon ng digmaang pandagat. Pareho lang ito ngayon, mukhang isang kompetisyon ng kasanayan sa paglalayag at pangangaso ng kayamanan, ngunit ito ay isang malupit na paraan ng kompetisyon na nakatago sa huli. Ang mga patakaran ng survival of the fittest ay hindi nagbago. Bahagyang ngumiti si Terence, sinigurado niyang hindi pa ito ang tamang oras para umatake. Nagsimula siyang makipag-usap kay Mike. Ito ang kanilang karaniwang estilo, at ito rin ang paraan ng kaligtasan na pamilyar sa atin, mga taong nabubuhay sa dagat. Ngayong lumitaw na ang unang quest item, dapat ba natin itong agawin agad? O dapat ba nating hintayin na lumaban sila ng buong puso bago tayo kumilos? Napatawa si Mike habang nagniningning ang mga mata sa pananabik. Gayunpaman, lubos ang kanyang tiwala kay Terence, kahit sa puntong ito, hindi niya nakalimutang hingin ang opinyon ni Terence. Nakapag-ayos na ako. Kuya Mike, isama mo sina Natalie at Old Wu pabalik sa dalampasigan para makilala si Tia Zhang. Alam na alam ni Old Wu ang gagawin. Dumating na ang oras. Aalis na ako. Dapat kayong umalis agad. Nakatuon ang mga mata ni Terence sa magulong labanan sa di kalayuan. Matapos magsalita ng mahina, tumalon siya sa tuktok ng isang malaking puno ng walang anumang ingay. Si Mike ay isang prangkaring tao, agad siyang umatras papunta sa dalampasigan kasama si Natalie at ang ikalimang kapatid pagkatapos sabihin iyon ni Terence, nang wala nang sinabi pa. Karamihan sa mga tao ay nakatutok sa labanan dito, habang ang isang maliit na bahagi sa kanila ay determinado pa ring hanapin ang kanilang sariling mga gamit. Hanggat mahahanap nila ang gamit sa misyon ng hindi napapansin, makakakuha sila ng kalamangan sa kompetisyon. Hindi mahina ang grupo ni Mike na binubuo ng tatlo, kaya natural lang na hindi sila nakaakit ng anumang masamang balak mula sa iba. Masasabing ligtas ang proseso ng pagbabalik sa dalampasigan. Sa kabilang panig, nakatayo si Terence sa ibabaw ng isang puno, ang kanyang matalas na mga mata ay parang agila na nagmamasid sa kanyang biktima, naghahanap ng pinakamagandang oras para sumugod. Maraming tao na katulad ni Terence sa paligid, lahat ay naghihintay kung sino ang makakakuha nito sa huli. Ngayon na. Gumalaw ang katawan ni Terence, at ginamit niya ang kanyang lightning escape technique nang lumipad palayo ang dahon mula sa kanyang mga kamay. Ang iba pang gustong umatake ay nagsimula ng gumalaw, ngunit lumitaw na siya sa tabi ng tuyong dahon, at bigla na lamang niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang tuyong dahon. Bitawan mo. Ang dalawang lalaking nag-aaway sa gilid ay nakakita ng kidlat, at napansin nila na may gustong umagaw sa dahon. Sabay-sabay silang sumigaw at sabay na inatake si Terence. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi seryoso ang kanilang mga atake. Kapag ginamit niya ang kanyang Super Butterfly Micro Steps, hindi na mahahalikan ng kanyang mga kalaban ang kanyang damit sa maliit na lugar na ito. Kung hindi dahil sa mapa ng dagat, malamang ay nakaalis na si Terence sa lugar na ito at nakabalik na sa dalampasigan. Dahil sa bilis at husay niya sa pagtakas, walang makakahabol sa kanya rito. Patayin mo siya. Sumigaw ang mga nasa likuran ng isang hakbang, hinihikayat ang iba na salakayin si Terence. Kahit hindi nila makuha, hindi nila maaaring hayaang mauna si Terence. Lalo na pagkatapos ng pagpapakita ni Terence ng kanyang teknik sa paggalaw gamit ang kidlat, alam ng lahat na kung hahayaan nilang makawala si Terence, ang posisyon ng kampyon ay babalik sa mga kamay ni Mike. Papatayin muna nila si Terence, at sa kanila ipagpapatuloy ang laban sa isa't isa. Ngayong si Terence na ang naging target ng lahat, napalibutan siya ng 12 ng mga atake sa isang iglap. Hindi ako magiging magalang sa mapa ng dagat. Pwede na kayong magpatuloy sa paglalaro.
Umilag si Terence sa pagitan ng mga atake na parang isdang lumalangoy sa tubig habang kinukuha niya ang mapa mula sa taong katabi niya. Naobserbahan na niya ang lahat ng maaga, kaya ang kanyang pag-atake ay lubos na tumpak. Nang magtagumpay siya, nagkaroon pa siya ng oras para tawagin ang iba. Maaaring mahirap para sa iba na kunin ang mapa, pero hindi naman mahirap para kay Terence. Huwag mong kalimutan na mayroon siyang tiyuhin sa digmaan na isang makajos na magnanakaw. Sa unang araw niya sa Starfield, ninakaw niya ang pera mula sa isang grupo ng mga manloloko, at nakilala pa niya si Melissa. 6,400. Sino ang mag-aakala na ang babaeng nagbabala sa kanya tungkol sa manloloko sa tren ilang taon na ang lumipas ay magiging ganito kalaki at sasama sa kanya sa silangang lalawigan? Ang ilan sa inyo, patuloy ninyo siyang palibutan. Ang ilan sa inyo, pumunta sa dalampasigan. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang bumalik sa dalampasigan. Tigilan niyo muna sina Mike at ang iba pa. Tingnan natin kung paano siya makakatakas. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa paligid. May ilang taong nakaramdam na makatwiran ito, kaya't isang grupo ng mga tao ang nagtakbuhan papunta sa dalampasigan. Yunhao. Nandilim ang mukha ni Terence, tila ayaw silang pakawalan ng lalaking ito. Pero hindi nakakapagtaka, marami na rin siyang natatalo, kung tutuusin. Dahil sa sigaw na iyon, kinailangan ni Terence na bumalik para salubungin si Mike at lisanin ang isla. Kung hindi, ang maliit na barkong mabilis ang bilis ay masisira, at ang mga tuyong dahon at ang mapa ng dagat ay mawawala ng silbi. Mukhang kailangan ko munang patayin si Yunhao sa susunod. Dahil sa dami ng kalaban na nagmamasid sa atin, magiging magulo ang sitwasyon sa kalaunan. Bulong ni Terence habang ginagamit ang kanyang lightning escape at umatras patungo sa dalampasigan. Wala siyang oras para harapin si Yunhao ngayon. Maghihintay na lang siya sa ikatlong round ng kompetisyon. Kapag nagsimula na ang ikatlong round, aalisin na niya ito. Medyo marami ang naunang nakarating sa dalampasigan, pero hindi nag-alala si Terence. Malaki ang bentahe ng kanyang pagtakas ng mabilis sa mga karerang malapit sa distansya, kahit na makarating sila sa dalampasigan, hindi pa rin nila mararating ang speedboat bago si Terence. Sa oras na ito, nakuha na nina Mike at ng iba pa ang maliit na barkong mabilis ang bilis na kailangan nila, at sa ilalim ng kontrol ng ikalimang kapatid, naglalayag sila patungo sa gilid ng hamog sa dagat. Kapag narating na nila ang itinakdang posisyon, halos magagarantiyahan na ang kanilang kaligtasan. Sa sandaling ito, biglang yumanig ng malakas ang buong desyerto na isla. Lahat ng tao sa isla ay nabigla at ang kanilang mga katawan ay hindi sinasadyang nakahilig. Si Terence lang ang hindi masyadong naapektuhan dahil sa kanyang teknik sa pagtakas mula sa kidlat. Sa isang iglap, tuluyang humupa ang pagyanig. Medyo nalito ang mga tao sa isla, hindi alam ang nangyari. Pansamantala pa nilang isinantabi ang kanilang paghabol kina Mike at sa iba pa. Ginamit ni Terence ang pagkakataong ito para mabilis na makasakay sa bangka, gamit ang kanyang spirit sense para bantayan ang iba habang tinatawag niya ang ikalimang kapatid. Bilis na bilis. Nagtagumpay na tayo. Kung bibilisan natin ang pagbabalik sa lalong madaling panahon, makukuha natin ang unang pwesto. Panglimang kapatid, Terra na. Tuwang-tuwa si Mike. Alam niyang malaki ang tsansa ni Terence na manalo, pero parang panaginip pa rin ito para sa kanya. Nanalo siya ng unang pwesto sa dalawang magkasunod na round ng kompetisyon, malayo pa kaya ang navigation quota sa Zuan Class C area. Naiintindihan ko. Magsiupo kayong lahat. Tumawa rin ng malakas ang ikalimang kapatid at sumang-ayon ng may tuwa. Agad niyang binilisan ang maliit na barko, mabilis ang takbo hanggang sa pinakamataas nito at sumubsob sa makapal na ulap sa dagat. Matagal nang kabisado ng ikalimang kapatid ang lokasyon ng pasukan patungo sa nakatagong daanan ng bahura. Tiyak na hindi siya magkakamali. Hanggat sumugod siya sa hamog sa dagat, malamang na agad na susuko ang mga taong humahabol sa kanya. Tutal, napakahirap at mapanganib na maabyutin ang Mike sa hamog sa dagat, lalo na't masasayang lang ang oras nila. Dahil wala ng pag-asa para sa unang pwesto, kahit papaano, ang pangalawang pwesto ay hindi maaaring makuha ng iba. Sa halip na sayangin ang oras sa paghabol kay Mike, mas mabuting ipagpatuloy ang laban para sa susunod na pwesto.
Iyon ang naisip ni na Mike at Terence, ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang pagharang ng isang hindi nakikitang harang sa barko habang sumusugod ito sa hamog sa dagat. Hindi tumpak na sabihing na harang ito. Dapat ay nang tumama ang maliit at mabilis na starship sa lamad, napakabilis nito at kalahati ng katawan ng barko ang nawasak. Kung hindi agad gumanti si Terence at hinaila pabalik ang Natalie, baka nasugatan din sila. Hindi kinailangan ni Jinmo at Mike ang tulong ni Terence, umatras sila sa gitna ng barko sa lalong madaling panahon, ngunit madilim ang kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makaalis? Si Mike ang pinaka hindi kayang tanggapin ito. Nakuha na niya ang lahat, at hanggat nagmamadali siyang bumalik, siya ang mauuna. Ngayon, hindi na siya makakaalis. Ano ba ito? Kapitan, hindi makakaligtas ang maliit na frigate na ito. Lulubog na ito. Kailangan na nating bumalik at maghanap ng ibang barko. Sandali na natigilan ang ikalimang kapatid, ngunit agad siyang gumanti. Hindi ngayon ang tamang panahon para mataranta. Mayroon pa ring isang maliit na barkong mabilis ang takbo na nakakatugon sa mga kondisyon, at kailangan niya itong kontrolin agad. Tara na. Nagngingit-ngit si Mike at tumalon papunta sa isa pang maliit at mabilis na barko kasama ang kanyang ikalimang kapatid. Ang gilid ng hamog sa dagat ay hindi masyadong malayo sa dalampasigan. Gamit ang kanyang lakas, naabot niya ito sa isang talon lamang. Sumunod si Jinmo kasama si Natalie, ngunit hindi agad umalis si Terence. Tumayo siya sa maliit na rapid speed ship na unti-unting lumulubog, itinoon ang kanyang banal na pandama sa hamog sa dagat sa harap niya. Kung hindi niya malulutas ang hindi nakikitang harang, wala itong silbi kahit gaano pa karami ang maliliit na rapid speed ship na mayroon siya. Nakakalungkot na kahit gaano pa ito obserbahan ni Terence, kahit gamitin ang kanyang kamalayan sa whirlpool para subukan ito, wala pa rin siyang makitang anuman. Ang hindi nakikitang harang ay natural, na parang naroon na ito noon pa mang sinaunang panahon. Walang bakas ng kaayusan na gawa ng tao, at hindi ito nasira ng anumang puwersa. Anong nangyayari? May kaugnayan kaya ito sa mga nakaraang pagyanig? Kumunat ang noo ni Terence habang bumubulong. Sigurado siyang wala ang di nakikitang harang na ito noong una siyang pumunta rito, at kalaunan lang ito lumitaw. Ang tanging kahinala ay ang biglaang pagyanig. Tila kung gusto nilang umalis, kailangan nilang hanapin ang dahilan ng pagyanig. Kasabay nito, ang mga kalahok na nakapag-react na sa sitwasyon ay mabilis na nagsimulang magtipon sa dalampasigan. Gaya ng iniisip ni na Mike at ng iba pa, hanggat nakapasok sila sa hamog sa dagat, hindi na sila hahabulin ng iba pang mga tao. Gayunpaman, dahil hindi sila nakapasok sa hamog sa dagat, sina Mike at ang iba pa, na may hawak ng unang mission item, ay pa rin ang target ng lahat. Sa isang iglap, lumapag si Terence sa dalampasigan, nagpadala ng mensahe kay Mike at sa iba pa na itigil ang pakikipaglaban para sa mga barko. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit makuha pa nila ito, malamang ay masisira ito ng lahat. Kahit hindi nila ito masisira, hindi pa rin sila makakalabas. Hindi na kailangang sayangin ang maliit at mabilis na barkong ito. Tumigil kayong lahat. Nandito na ang mga tuyong dahon at ang mapa, pero wala nang silbi kung kukunin ninyo ang mga ito. Nakita ninyong lahat ang sitwasyon ngayon lang, ang buong isla ay nabilanggo ng isang di nakikitang puwersa, kaya imposibleng makaalis. Sa halip na makipaglaban dito ng walang saysay, mas mabuting isipin kung paano aalis. Kalmadong hawak ni Terence ang dahon at mapa habang nakatingin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Hindi siya natatakot kahit kaunti habang nagsasalita. Ninakaw mo ang mga gamit namin at pinatay mo ang mga tao sa barko namin, tapos ang lakas ng loob mo pa ring umakto na parang isang amo dito. Mapunta ka sa impyerno. Umungol at sumugod ang isang nakikipaglaban. Maaaring mukhang pabaya ito, ngunit ang intensyon niya ay huwag bigyan ng pagkakataon si Terence na magsalita. Kung mapasunod niya ang iba sa kanya, mas makabubuting patayin muna si Terence at ang kanyang grupo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.